kung yung mga ibang mga babae ay binibigyan natin ng pagkahalaga, nararapat na respeto, parang mo na parang ina. Si Mama Mary pa. How much more na ina ng Panginoong Hesukristo natin, di ba? Father Jai, inaakusahan tayo na tayong mga Katoliko daw ay sinasamba natin si Mama Mary. Ano masasabi mo doon? Sige. Siguro mas mabuti siguro yun na sasabi natin sa official tayo na aklat ng simbahan na magbabasa, no? Tingnan natin sa CCC, no? Dito sa Catechism of the Catholic Church 971 kung ano yung opisyal na tinuturo ng ating simbahan. Sige po. Sige. Sabi dito, all generations will call me blessed. The Church's devotion to the Blessed Virgin is in strict sync to Christian worship. The Church rightly honors the Blessed Virgin with special devotion. From the most ancient times, the Blessed Virgin has been honored with the title Mother of God, whose protection the faithful fly over dangers and needs. This very special devotion differs essentially from the adoration which is given to the incarnate Word and equally to the Father and the Holy Spirit, and greatly fosters this adoration. So klarong-klaro sa opisyal na turo ng simbahan na tayong mga Katoliko ay nagbibigay lamang ng special devotion sa mahal na iloy o ina, na mahal na ina ng ating Panginoong Jesus. Nabasa mo doon ang differs. Differs, yeah. Yan. Kaiba. Hindi po ito katulad nung pagsamba na binibigay natin sa Diyos. Sa tunay na Diyos. 'Di ba? Meron alam niyo 'yan sa seminaryo, yung tinatawag na latria, hyperdulia. Yep. Hindi siguro alam ito ng mga maakusa sa atin. Kaya alamin muna natin, okay? Now, ito po mahilig kasi itong mga protestante na mga anti-Catholics. Hindi ko nila lahat kasi meron naman mga protestants na mga open-minded. Marami tayong mga kaibigan. Mga kaibigan niya. Na hindi naman umaatake sa atin. Ngayon, tanungin natin, ano ang view ng kanilang scholar mismo tungkol kay Mama Mary, ha? Sige. Ito po yung scholar ba nila nagsasabi na yung scholar ba nila bumibigay din ng respeto kagaya ng respeto na ginagawa natin. Ito po, pakita po natin sa screen yung statement mula sa biblical commentary ng isang kilala at iginagalang na Protestant biblical scholar na si Dr. Darrell Bach. Ito po, pakita po natin sa screen. Ayan po Ano sabi niya, Father Jai, sa kanyang aklat na The IBP New Testament Commentary? She should be honored for her model of faithfulness and openness to serve God, but does not mean she is to be worshipped. Ayan. Klarong-klaro. Dapat, model of faithfulness, to be honored. Ayan, born again yan, na scholar, Protestant biblical scholar. Ayan, nasabi mo niya. At alam niya, hindi din natin sinasamba, di ba? Correct. At klarong-klaro sa kanya mismo na hindi sinasamba ang mahal na ina. Ayan. Pero kailangan bigyan siya ng talaga ng honor. Ayan. Hindi pananampalataya, pero yung honor. Yung kahit nga sa paaralan, 'di ba, binibigyan tayo ng honor? How much more in our spiritual needs? Ayan. 'Di ba? Ayan, scholar na 'yan, Isa doon sa mga mga apektado sa atake ng mga Protestant mga Protestanting anti-Catholic. Kanino kayo maniniwala? Doon sa scholar nila o sa kanila na hindi naman mga scholars? Ayan po, may nagpapa-scholar lang. Oo. Ayan po. Another one, alam mo, merong isang magandang translation na inalabas yung mga Protestant scholars. Sige, tingnan natin. Ito po, Luke chapter 1 verse 28 ng New Life Version. Ayan po, Protestant translation yan. Ano sabi, Father Jai? The angel came to her and said, "You are honored very much. You are favored woman. The Lord is with you. You are chosen from among many women." Ayan, sabi you are honored very much. Biblical support sa hyperdulia. Correct. Ayan, New Life Version. Protestant translation yan, Ayan. Hindi na yan sa Katolikong translation, Hindi translation yun ng Katoliko. Ayan. Ibig bang sabihin, pang sambayan? Hindi. Oo,
kung yung argumento na pag sinabing veneration or ino-honor natin ng mataas ay sinasamba na, ibig sabihin, nagkamali itong translation na ito. Ayan, questionin nyo ang mga scholars Ang scholar nito, no? Oo, yan. Diba? Ayan, oo. Ayan. Isa pa, Father Jai. Yung paninindigan pala nila, kung bakit hindi daw dapat sambahin si Mama Mary. Kasi hindi naman daw tinawag si Mama Mary ng kanyang anak na mama or mother or nanay. Kasi yung mababasa daw sa John chapter 2 verse 4 doon sa Babae. wedding sa Cana, babae. Babae. Ayan. But, ang tanong, alam ba nila yung context at yung history kung bakit babae yung sinasabi ni Cristo? Ayan. Ang problema kasi ito nagbasa lang na Biblia, in-applyan Sa Pilipino. ng view ng Filipino, ng Pinoy. Kasi dito naman sa atin sa Pilipinas, diba, pag Sabi, babae ka, parang bastos, di ba? Humingi ka ng humingi ka ng baon sa mama mo, sasabihin mo, hoy, babae, bigyan mo ko ng baon. Oo, yan, parang kabasusan yan, disrespectful yan. Correct. Pero, yan ang problema, na nagbasa tayo ng Biblia, hindi natin tiningnan kung ano inalam o anong kultura na nandun. At ang mga tao dyan. Okay. Ayan. Kaya kailangan pag-aralan hindi naman ang literary context, pati historical context. Hindi lang literal Ayan, kundi yung context, yung historical context, no? Ito po at ang culture. Meron po akong dala dito na Nestle Alan in 828. Regalo sa akin ni Father Chris. The Assis. Oo. Meron kasi akong UBS, yung United Bible Society na Greek din. Pero mas maganda ito kasi ito ang critical edition ng Greek So, hindi po ito interlinear hindi po kami nagre-rely sa interlinear. Ito po, babasahin ko po sa dito po sa sa John chapter 2 verse 3 kasi ganito po ang sabi ng ni Mother Mary kay Jesus doon sa kasalsakan na sabi dito. Ang sabi dito ni Mama Mary, oinon ok ekosen. They have no wine. Kasi naubusan sila ng vino. Ngayon, ang sagot ng Panginoong Hesus sa Greek din sa verse 4, teimoy kaisoy gunay. Anong ibig sabihin nun? Woman, what concern is that to me and to you? Ayan. Ngayon, ginamit ganito yung Greek word na gunay. Nang ibig is natin na woman. Now, alamin natin sa mga eksperto mismo sa wikang Griego. Kung ano ang gunay. Kaya kailangan natin balikan ang Hebrew at saka ng Greek. Kasi malalaman natin kung ano. Hindi ibig sabihin, kasi yung paninindigan iba, hindi daw kailangan ng Hebrew at saka ng Greek kasi naisalin na yung Biblia sa mga wikang maintindihan natin. Pero importante po kasi ito po isa sa mga passages na pwede tayong maligaw pag hindi natin nilalang talagang original text. At ano talaga ang ibig sabihin ng salitang yun. Tingnan natin, kung para sa iba kabastusan at walang paggalang yon, tingnan natin ang ibig sabihin ng Greek word na gunay. Ito po sa The Complete Word Study Dictionary, New Testament, isinulat po ito ng Protestant Biblical Scholar na dalubhasa sa Greek. Hindi ito Katoliko baka kasi sabihin ng iba, bias tayo. Dito pa sa pahina 386 po. Ito po ang definition at ginamit din po dito yung Matthew chapter 15 verse 28 kung saan ginamit ng Panginoong Hesus yung word na gunay din, woman. Kaya lang dito po may article sabi dito, in the vocative who gunay as an address expressive of kindness or respect. Ano ibig pong sabihin ng gunay? May pagrespeto. Ayan. May pagmamahal at pagrespeto. Ayan po Sino pong paniniwalaan natin? Yung po mga naninira na hindi ginalang ng Panginoon sa kanyang nanay o itong eksperto sa Greek? Yung mga Marisol ba or Marites lang yung pakinggan natin o yung katotohanan? Ayan po. So, magsuri po tayo. Tinatawag po namin si Mama Mary na Mama Mary dahil po kailangan talagang ibigay ang respeto sa kanya. At bago mamatay or mawalan ng hininga si Kristo sa krus, binigay niya sa atin kay John. Through John, si John yung representation ng whole humanity. Not only John, 27, 'di ba? Ayan. Kaya nga tinatawag nating ina din natin siya. Ayan. Amen. So hindi lang yun para ka John, kundi representative po para sa lahat. Kasi
'di ba yung Juan na pangalan ay ibig sabihin beloved, Oo. mahal. So, yung ibig sabihin, binigay sa atin ng Panginoong Hesukristo ang kanyang ina dahil mahal niya tayong lahat. Ayan. Ito sa pa, yung sa 1 Timothy chapter 5 verses 1 to 2, yung sulat ni Apostle Paul kay Timothy. Makikita mo doon na tinuturuan tayo na yung mga babae na may edad na, dapat ituring yun na parang ina. Ina, Ayan. Kung yung mga ibang mga babae ay binibigyan natin ng pagpahalaga, dapat na respeto, parang ituring mo na parang ina. Si Mama Mary pa. How much more na ina ng Panginoong Hesukristo natin, di ba? Parang ang labas nito doon sa mga naniniwala na nagbabasa ng Biblia na hindi sila naniniwala. Kinukontra nyo talagang Biblia. Correct. At hindi lang kinukontra ang Biblia, kinukontra nyo yung mismong anak ng ina. Ayan. So ayan po mga peers, sanay kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share, ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid, follow and subscribe Mr. Curious Catholic. Marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunutin niyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matuto. Pro Deo et Ecclesia.